Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanuorin natin ngayon ay Saint Ice versus Surgenio. Ito daw ang Battle of the Night nung Second Sight 15. Sayang hindi ko to napanood ng live dahil wala ako nung day 1. Kaya ito na yung pagkakataong kong ma-enjoy itong laban ng dalawa. Hindi na natin papahabain pa, umpisahan na natin agad. Surgenio, pinili niyo ba una si Saint Ice? Non-tournament battle yung parating. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Saint Ice. Nalaglag daw ako na semis. Tangina ang malas. Oo, tinalo ko no katana pero ako yung mas matalas. Ba't ako nag-rebat? Yun yung tinatanong ng fans. Gago sa sobrang lupit ko yung rebuttal ko advance. Saint Ice versus Surgenio. Grabe ka mag-match up, boss. May wisdom pati husay. Mas random pa ata to sa G-Clown sa isa buhay. Pisikalan game. Oo, kasi pa... Random pa sa G-Clown sa isa buhay. May mga ganun si Arik mga out of nowhere na karakter. Sige, ikaw, isa buhay ka nun! parang napulot. Hindi naman napulot, pero parang alam mo yun. Parang random na pili. Ikaw, nakaputi. Isa buhay ka. Parang gano'n. Papalag to! Sakaling may props to bigla! Walang paluan ng itlog! Baka mas-scramble kita! Si GL... Sino ba yung namalo ng itlog na yun? Yung mukhang nagsashabu? Yung umpak na yung mukha. Sayang lang hindi na yung video na pinagsusuntok pa siya. Siguro kung pinatula ko si Young One, ganun din, no? Dapat pala sinapak ko na lang para kahit pa paano. Di ba? Highlights forever. Zaki! Nanapak sa battle! Di ba? daw nagawang mamain nung huli na pagsampang yan. Si Ice Rocks daw kay kailanganin pag kumulit ka't nagmatapang. Kaso kapatid kasi kita, kahit bully ka at palaban. Tsaka yung huli kong pinisikal, umiyak tsaka naban. Tangina, kung... Galit si Arik, baby! Tangina, lagi talaga nadadamay si Apex sa mga laban kahit hindi na nga siya binabanggit Pero kumbaga may sublimes pa rin sa kanya. Ay, actually hindi sublimes, direct attack na hindi siya binabanggit. Parang yun lang din yung cons nun kay Apex, no. Hindi siya binibigyan ng battle, hindi na siya pinapabalik sa flip top, pero lagi siyang nababanggit, lagi siyang nadidis. Wala siyang rebat, hindi siya makasagot. Pero sa isang banda, relevant pa rin yung pangalan niya, napopromote pa rin siya dahil nababanggit pa rin siya ng mga MCs pa ulit-ulit. At parang siguro sapat na yun para masabing habang buhay na siyang nakatatak sa flip top. Sobrang gangster ni Surgenio. Sabi niya kay Mot, Havey. Kay Fukuda, kaloka. Kay Krega, wale. Si Bagsik daw, ang bongga. Tangin ang bukabularyo yan, ba't ako matatakot dyan? Ngayon alam na namin ba't gusto mong laro yung man-to-man. Para di halata. Grabing attention to detail ni Saint Ice, no? Ako hindi ko napansin kay Suryon sa dami kong napanood na laban, yung mga Havey, kaloka. Pero minsan kasi yung mga ganong words, kumbaga para siyang filler words na kailangan mong i-rhyme. So, minsan no choice ka kundi gumamit ng... Hindi naman no choice. Pero, yun nga, feeling ko dahil kailangan i-rhyme. Na bakla yan, tamang geng-geng sa entablado maangas. Siya daw si Pulayang pag tinestin, pambarako karakas. Sakto ako naman, 6 seconds lang natalo ang malas. Aba malamang ako lang yung MC nga palag ng mano-mano ng patas. Pero matagal na ako graduate. Tangina na MC na palag ng mano-mano ng patas. Tangina na lahat kasi beng-beng na wala nang wala, lahat barilan na Although kailangan din naman talaga yon sa mga tamang situation, pero walang kagaya ni Saint Ice na handang pumalag ng si Damsa.
Pero majority dyan, takot. Sa bugbugan at sa daragan. Nagmature na yung fanbase, dapat sa sulat na nakasandal. Tsaka natumpok ko na kung bakit kupal ka sa pagtanghal. Talagang mapupuno ng galit pag kulang sa pagmamahal. Kasi ang pagbabalik ng walang naghanap, walang nag-request Pansin ko kay Saint Ice ngayon, mas clear. Mas clear yung delivery niya kumpara sa mga past battle niya. Parang mas pati paano niya i-pronounce ang linaw, alam mo yun? lang ulit, parang rapido. Mas panabik pa yung pagbabalik ni Zaldi ko. Walang nakapansin na absent ka, kaya palaging galit to. Walang naghanap sa'yo, putang ina, daig ka pa ng lighter na dispo. Kahit sabihin, pagbabalik niya, para may hype to sa intro. Lighter na dispo, no? Lighter na dispo, yun yung pinakamadalas na nawawalang bagay, lalo na sa mga smokers. Kasi pag, kunyari may makikisindi sa akin, makakalimutan ko ng kunin, makakalimutan niya ng isole, may lighter na siya. Walang pake sa pagpahinga na parang Zaitong nagnido. Sa tagal mong nawala, nakabalik na ako sa flip top at umabot din ng semis. May bagong meta, nagpa-Gcash sila Atoms Blizzard Triply. Si Sak, yung nagkakalat noon, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Looney. Si Ponso Pangalawang pagkakataon, bati na si Lipcram tsaka Looney. Pero ewan ko kung like bating-bati na talaga or just for the sake of, sige na nga, squash na natin. Wala na ang problema sa'yo, kuya, ha? Pero hindi pa rin sila like tropa na talaga ulit. Parang malabo nang mabalik yun. Malabo nang mabalik parang si Apex sa flip top. Tando, si Pugod na tumaba na. Nasa porno na si Zaito. Nagsusuklay na si Katana. Simple recap kung di mo halata yung liga masagana. Para makita mo gaano kasaya sa flip top pag wala ka. Pero di ba sanay ka naman na wala kang fan? Ako, sanay ako sa aircon. Pag naghangin, matatrangkaso. At natutulog nga sa ref to, di mapapanis mga gawa ko. Nung tinalikuran ka nila pagkat na exhaust, nag-iinit ka na sa tao. Nung yung fans kay GL nakasentro, dinibdib mo na masyado. Kaya di ko na kailangan na rainy season para ma-upset ka. Sa feminine mo, kahit period, magagalit na. Pero alam ko na yung reason ng gagangster pa. Para kahit man lang minsan madamang wanted ka. Judges, yung wanted na panse, nagamit ko na sa Taiwan yun, ha? Judges, ginamit ko na rin yung kailaban ko kay Pukuda. Tangirang wanted na. Yo! Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. Pero ako'y biglang tinawagan, puta salamat, pwede na. Pinaghintay mo ko't pinarusahan, tas ito kalaban, leche ka. Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Pati ito kalaban ko, punyenes. Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arit mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Panghimagas lang tuloy. Surhenyo, aggressive ah. Ilang pangalan agad, si Sayad or sino ba? Si Price, pero si Price tag kasi parang malabo. Hindi ko na nakikita ang babattle pa ulit si Price. At parang 'di ba yung mga nakaraan niya, babattle lang siya, parang may demand siya na pera, na malaking pera for him to battle. Pero sa araw ngayon, sa daming battle MCs, parang hindi na yun nga, parang malabo ko na nakikitang bumalik pa siya. Eche, isa to sa pang-market mong guys. Pues gagawin ko yung sorbetes, magiging buttered yung ice. Sabi nila, matakot na ako. Kasi lumang version daw ng Ice Rocks yung sa entablado ay magbabalik. Oh, lalayo na ako, nakakatakot nga yan. Yan yung version na nangahalik.
O, tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA, mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Eh ano kung Smack. Diba wrestling yun? angas yan dito, top niya. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Eh ano kung mag-angas yan dito? Hindi nga ako nabagabag. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak di napalapat. Isang dekada na yun iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako kita sa video, walang banta, gawa na kagad. Tinutukoy niya yung kay GL, no? Parang dun siya nabash ng todo dahil ginanon-ganon niya si, ginanon-ganon niya si GL. Hindi niyan madadarag kasi laging strap. Si Chris Delano may kasama, they just might get pop. Kahit may rock yan sa pangalan, pare, I ain't shock. Tingin mo kay Saint Ice Rock, well sa akin, I Saint Rock. Kaya daw santo kasi nagbago siya. Sige, yung pagiging fake ay gawin mo. Basta alam namin ni Chris Delano na sa weed at cocaine ay sabik to. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga fake, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinaraid ka sa inyo? So, nagiging Pinaraid. Feeling santo kang tarantado ka porket pinaraid ka sa inyo. Di ba pinaraid yung pinaparada yung mga rebulto or like religious na sa mga, hindi ko alam kung anong tawag doon sa Katoliko, yung pinaparada yung mga santo. Tapos inano niya sa pinaraid na like pinasok ng pulis dahil sa suspicion of drugs na angle. I don't know kung totoo dahil si Saint Ice ay isang, ang pagkakilala ko kay Saint Ice ngayon na isang clean guy. Kahit flip top beer ayaw. santo kahit adik. Sa religion natin, ayos lang. Porke yung tao, tamang gamit. Agad masasabing righteous yan. Alipin ang source niya itong si Gago. Kapalit pakete ng agord. Kaya pala nag-feeling santo, naging servant of the Lord. At nung huli niyang laban, doon ko nalaman na bipolar yan na lap trip. Kasi si Van pinapangaralan, tapos may reklamo yan na adlib. Astang veterano, pinapangaralan yung kalaban, yan yung tactics. Tapos biglang, tanginan nyo, di nyo pa naranasang mabas ng prime na Abranatics? Tanginang to, iyakin. Ito ba yung tinuturing yung santo? Yung mga lines niya, mangmang? Mga ngaral, tas reklamo? Yung nasa prime ba, ganyan? Taong simbahan nga tong nerdo kasi halata naman dyan. Kasi pagkatapos niyang mag-sermon, magwawine naman yan. Porque nakaranas lang ng hate, but Sermon, wine. sermon, magwawine naman yan. Porque nakaranas lang ng hate, bait-baitan tong si Gago. Ako walang balak maging fake kahit kamuhian at matalo. Banal-banalan yan sa stage para pakitungo nyo mabago. Kasi daw aangat ang sing kapag binubuhat ng tao. Gusto mo magbait-baitan din ako? Game, mabait na sur? Isa pa game! Shout. Parang nadadala talaga din ni Sur yung pagiging villain niya, no? Parang pinanindigan niya na, hindi niyo ako gusto, ha? Sige! Lalabas ko kakupalan ko. Lalong magiging hindi niyo ako gusto. Game, mabait na sur? Isa pa game! Shoutout kay GL dyan, oy pare. Ako'y kaibigan mo't kakambal. Yung mga pananakit ko dati, yun ay mali ko na paandar. Nasuspend na nga ako, grabe. Ako'y muntikan pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako pare. Kasi hindi kita nasampal. Kasi wala akong pare. Kasi hindi kita nasampal. Tangina. Tangina, salbahay si Sureño. Ba't mo naman gaganunin si GL? Gabi ka naman ang sama mo kay GL. Huwag niyong gaganunin si GL, ha? Matanggal. Kaya nagsisisi na ako pare. Kasi hindi kita nasampal.
Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ang hater. Kay Donggalo motivated o pati na rin yung glazer. Habang santo pag sa battle, pang sagrado nga ang way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa... Ang daming ganun ni Sur kanina, yung sermon, wine, mass, pray, pinaraid. Pero yung mga tao talaga minsan walang pake. Kahit anong wordplay mo, pag medyo di kanila trip, tangina wala silang pake sa mga wordplay mo. Tapos yung judges naman, syempre, madalas bumabase sa hiyaw. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa crowd nagiging pleaser upang mabait Diyos ang tratuhin. Kaya nung naisyo ko kay GL, doon lang naisipan na hamunin. Pues mananatiling kontrabida, kayo ay di ko aamuhin. At kung kay GL ako nasira, fuck you, hindi ko aayusin. Di daw siya takot sa Glazers o sa Donggalo. Panay flexing lang din. Sige nga, bungguin mo yung fanbase ng SB19. Anong meron sa fanbase ng SB19? Bakit parang nakakatakot? Parang nakakatakot siyang bungguin? Ano bang meron doon? Hindi kasi ako aware sa anong meron sa storya ng SB19. Guys, paki-comment. At syempre, mag-like na rin kayo at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at nakakapag-like. Yung pagla-like at pagko-comment ay malaking tulong yan sa channel ko. Kaya, please do your thing. You wine. Yun yung sabi ng ulupong. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Kasi magkakalat ako ng dugo para nadapa sa komunyon. Pero dehado talaga ako dito kay Sur. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Lahat ng technique tsaka tools. Magaling at kompleto to. Halata naman simulat sa pool. Ang laki ng sombrero mo. Sobrang hip-hop, pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam niyo yung tunog motus, yung iniinsulto niyo palagi. Kesyo sa wordplay lang yung focus, tas walang punto yung atake. Tipong yung mall gagawing mall. Yung minus gagawing minus. Yung wine gagawing wine. Makakapuntos pa yun, grabe. Pwes di yun galing sa tigamotos, puta si Sur lahat nagsabi. Gaganda ng angles ni Saint Ice niya. Lamang daw to sa akin kung isusukat yung mga barang nilista. Kasi mas madali daw na makuha na parang inis niya. Malamang madali magets ina-acting mo. Ganto siya, parang airport. Madami signal bago makalanding. Ganto si Dr. Strange kung nakabatak siya ng 1 week para makuha yung konteksto. Tsak may action siya palagi. Matanong ko lang Surhenyo, Jabawakis ka ba dati? Galing! Galing. Diba? Kasi, tangina tol, sining to. Tapos point-based, malamang sa isang tunog na lang patungo. Parang deal or no deal, puro showcase, tas walang laman laro mo. Palamuti ang bars in the first place, dapat may aral yan sa dulo. Anong silbi na magandang wordplay kung wala naman yung punto? Parang motor ni Shaboy, ganun lang din kalalagyan. Kasi dudurugin ko sa stage tong madali na masakyan. Pero malakas to magrebat. Yan ang di nyo nalalaman. Kaya nga magrebat kahit yung battle tapos na, tapos hindi siya yung kalaban. Kasi sabi niya kay Plasma, sabi niya kay Jakey, sabi niya kay Harlem, puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook, sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. Sabi sa akin, puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook, sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. Nakaasa sa line map, nakakabuisit ka tropa. Pag may nag-joke, mas malakas niyang uulitin ang puta. Kamote rider siya'y na-stuck, sa ibang linya kumuha. Sige magdala ka lang ng max sa akin pang Ilya Tupuria. Ang kalaban ni Max Holloway ngayon
ay ang nagbabalik na 170-pound Conor McGregor. Excited ako, sana matuloy. At palapit na rin yung laban ni Ilia Topuria sa White House June 14th after ng laban ko kay Marshall sa 12. Makakapag-relax na ako at makakanood ng UFC. Yes! Agatong matagtad pagkat bagsak to sa bigayan, basbas to kada pagtatak, pambangkok na likaan, taga-Baguio kapag kaakyat, papako sa himlayan, at saktong-saktong wangod ka, pambato ang linyahan. Lang bagong pinapakita tas naka-all in daw. Dapat anig masabihan mo yan ng ballin chow. Walang tira sa liga dyan sa bangko, sit down. Malaroon man magsigapan na ilang to rebound. Daming hit makikita na malarolling loud. Walang hit yung pabida na paka-corning clown. Para sinasapi ang daming ang boses, wow. Panay linya ng iba laman ng all 3 rounds. Ha? Mga menekos laman ng berso, pagka semento malabadang, malabandedo, tanga na yan. Tapos sa ebol papalaman, wala konseptong idinisenyo o inimbento, mahalaga, mag-eksperimento kang elemento, engot, henyo ka pa naman. Iwan na yan sa laro, hindi naya lang to, putang inayang kap mo, hindi kasya sa'yo. Tanga na, lahat na ng mga meta gameplay in-apply na ni St. Ice, yung callback sa cap, ang laki ng cap mo sa first sa umpisa ng round, tapos sa pinakadulo i-callback niya na about sa sombrero, flow na nauuso ulit, at freestyle na siya din actually kumbaga lahat ng meta gameplay ngayon kumbaga nilalagay ni Ice sa arsenal niya. Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, mananalamin ka sa aking rounds, kaya patay ka sa bagwa na to. Bagwa. Tama naman. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga octagon. Octagon, no? Hindi mo malimutan yung nangyari? Tangina, lipas na yun. Tsaka kita doon sa laban, pare. Grabe ka, tigas mo doon. Pinanood ko yung laban niya sa octagon. Kala ko si Gago, interesting. Ayun, nung pumasok siya sa octagon, etong si Gago, interesting. Interesting. Yung katawan niya men, nag-elevate. Hinimatay kagad nung na-straight. May katangahan nga yung Saint. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya nag-faint. Trying hard na MMA fighter, di naman nabilang yan sa grades. Tas pag sa battle, trying hard. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya nag-faint. Porket merong art sa MMA, sa canvas siya nag-faint. Parang pinurplay niya sa paint, canvas. Pero himatay yun, yung faint. Tas canvas yung canvas. Hard na MMA fighter, di naman nabilang yan sa grades. Tas pag sa battle, Jason Eibler, yan yung hinihirit niyan sa stage. Hastang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage. Paano hindi ka doon mababaon? Eh yung mga vices mo, madami. Kung dumudurog ka't nagdadamo, yung mga practice mo, wala pre. Kahit magbuhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at Karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang taon niyang pag-e-ensayo sa octagon, buhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at Karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang Hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikaw ay out of shape palagi. taon niyang pag-e-ensayo, wala ding na-achieve to. Hindi niya nakuha yung kampyonato at karangalang ginto. Tingnan mo nga naman yung tadhana, talagang ang labo din, no? Kasi kung kailan ka natulog, dun pa nawala yung dream mo.
At dahil sa piso daw na pilak, kay Apex Abra yan na loose. E di nagmistulang crucifixion yung kapalaran niyang na-choose. Kasi kasama nga ng Kristo na ipinako dun sa krus. At saktong pilak din yung reason ba't mga gagong yan natus. At nung iniwanan yan ni Chris, siya'y nagkahit nung nagsolo. Siya ay nag-shine at nagningning at nung inalis niya tong bobo. Kaya ba't Saint Pangalan Beach dapat stain ka lang loko? Kasi nung nawala ka dun sa Chris, ayun, kuminang siya ng todo. Oh, masyadong pilit na ba yung stain? Walang konekta yung lakas. Di ba dating teammate yan si KD, di connected yan sa RAS? Oh, ngayon yung KD, babad sa Rockets. Di ba yun yung topic at konsepto? Tipong marami siyang konsyerto? O itong RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang connect? Ganyan mag... Medyo train of thoughts yung ginagawa ni Sir Henyo, no? Wordplay, tanga ka. Di mga wordplay niya? Dahil daw duling si Jonas, kaya meron siyang foresight. 4 foresights. Tinanggal yung S, tang ina Harlem alapag ka din. So tinanggal mo yung S sa sights para maging sight lang, chong. Di mo pa tinanggal yung isa pang S sa sight, total, height lang yon. Ano ba tong kalabang ko, punyeta? Nag-uumapaw na tanga. Nagbabawas ka pa ng letra, nakukulangan ka na nga. Tapos laban niya kay 30. Yung complementary, ginawa niyang complementary. Sobrang weak doon, Pards. So yung elementary, pwedeng elementary para maging lithium bars. Ano daw? Elementary, lithium bars. Dapat ganyan mag-wordplay, brother. Hindi mga wordplay mong hilaw. Lithium bar, may mass, nagmatter, o diba solid pagbitaw? Kaya raw muna at sana gago, yung mga bara mo maklaro. Kasi kung ganyan pa rin malabo, sa isang gaya ko manalo. Kung puro wak pa rin ang baon niya, wala rin pagbabago, makikita nyo yung santong yari sa kamay ng tao. Santong yari sa kamay ng tao. Parang sa akin, round 2, Saint Ice. Round 1, tabla lang. Halos dikit lang yung round 1. Pero round 2, mas trip ko kay Saint Ice. Laglag daw ako ng semis. Kasi siya laglag siya ng finals. Yun yung pinagyayabang yan. Tanga yung finalist 12, yung medyo champion, 2 lang. Di ba, G-Clown? Nag-wordplay ka na naman. Walang katuturan tong leche na to. Mzite, next motos, pwede na to. Pero bago yung last round, seryoso, seryoso. Gusto ko muna magpasalamat sa suporta nyo sa liga. Kahit krisis at lubog ang moral. Pinag-ipunan ticket, nagtiis sa pila. Basta mapanood lang tong card. Napakamahal pa ng gasolina. Malapit na ako mag-promote ng sugal. Tapos si Sir Henyo naniniwala sa flat earth theory. Wala na to sa lugar. Henyo! Flat earth theory ang puta. Totoo kaya yun? Naniniwala sa flat earth theory. Wala na to sa lugar. Henyo! Na naniniwalang nakatira tayo sa isang dambuhalang pizza bugok. Flat earther ka. SIM card mo globe. Kung flat man yung mundo, Okay na, meron ba talagang akala ko parang yung mga flat earther parang ngayon like trip na lang ha. Paano meron ba sa mga subscriber ko ang flat earther? Paki-explain naman kung bakit kayo naniniwalang flat ang earth at bakit flat ba talaga yung earth? Bakit kayo naniniwalang flat ang earth? Gusto ko malaman yung side nyo sa mga flat earther dyan. ay tol, wala ka namang nakakapakan na tao. Pero sa flat earth theory, yung hangganan ay ice wall. Di ka makatatagos gago. Kasi bilog ang mundo. Alala mo nung minatapobre mo si Mot,
yung sa pang-hiking na sapatos, naka-fila Grant Hill ka nun, pero siya yung nag-uphill pagkatapos, pati si GL Prines mo tol, mas nag-click yung IT pagkalaon, kakatulak mo sa chest nung gold, nakuha niya yung One Piece pag-aahon, di ba pagkatapos nun bumigay sapatos mo, yung karma lap trip talaga boss, puta humiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos, yung kampo umabot sa Umiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos. Si Gamora yun, di ba? Yung piccolo looking bitch. Tapos, parang sabi sa kanya nung keeper nung lugar na yun, yung skull na pula, sabi kay Thanos, you need to sacrifice someone you love. Tapos si Gamora, parang sabi niya, oh paano yan? Hindi ka naman marunong magmahal, parang ganun. You don't love anyone, you only love yourself. Tapos nagulat siya, umiiyak na si Thanos dahil si Gamora pala ay isa sa mga mahal ni Thanos na hindi lang halata na marunong palang magmahal si Thanos. At yun, sinacrifice niya si Gamora para makuha yung Soul Stone. Tangina, nagkwento ng Marvel, no? Excited ako sa mga paparating na Marvel ngayong taon. at sa Flip-Top Summit nakaraos at dun mo na napagtanto. Sana may pang-hiking kang sapatos. Bilog ang mundo. Ang nakita kong improvement ni St. Ice ngayon, parang ang linaw ng angles niya, creative. Tapos parang yun nga, ang linaw ng delivery niya kumpara sa mga ibang laban niya. Alam niyo ba, idol ko talaga si Mot eh. Kaso kamakailan, may nakaalap akong info. Tangina idol, bakit naman? Nagpatalo ka daw dito, oo, tinalo niya daw si Mot. Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung bata chinibog. Jeffrey Epstein Tagalog. Pero bakit pag-usapan mga GOAT, di kami ni-mention ng tao? Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Wordplay Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko. Wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Trauma ako doon, bumalik yung trauma ko nung gumanon si St. Ice Tangina. Bumalik yung mga alaala. The Lost is a Buhay Run. Putang inang pero isa buhay na yan, testing pa talaga ako ulit. Kailangan ko lang bumuelo muna. Play Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko. Wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Puta panis sa'yo si Cripply. Live ka mag-reaction video. Kaya nakakatawa lang, gusto maging best in this league. Hindi nga mapangatawanan yung respect the MCs. Saan pa nakilala to? Sa paggamit ng props. Diba? Kasi kailangan niya ng gamit para may tira na panalo. Katangian ba ng champion, mga pinagagawa mo? Maglalabas ka ng pansit para yung linya instant na sa tao? Para may sabing Pansit? Instant? may branding at pinakita ka na bago? Gusto mo ng props? Ganto mag-props. Boss Arik. Mami, baka sabihin scripted. Kayong magtaas ng gamit, gagawin ko na topic. Diba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Nakamatay ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Hindi sa... Diba? Gamit gagawin ko na topic. Ted, kayo magtaas ng gamit gagawin ko na topic.
Di ba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Draw, sketchbook. Puta, ito kalaban ko, tangina daig ko pa na pongger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster! Ganyan mag-props. Di ba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Pinakita niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat. Tangina, no? Nung ano, yung dati yung mga freestyle niya, iniisip ko talaga, alam mo yun? Premeditated, like nakatanim na sa isip niya. Pero hindi ko pa rin maiwasang ma-amaze eh. Lalo na parang mas pino niya na ginagawa ngayon. Nung ginawa niya kay Jonas, parang pinaghandaan niya na. Parang planado yun ah. Para siyang, kaya nung laban namin, parang sa paningin ko, fake freestyle siya. Pero itong ginagawa niya ngayon, kung premeditated man to or what, parang hindi na siya premeditated. Parang siyang, alam mo yun, parang sobrang swabe niya para maging premeditated. Parang tangin, ang galing mo kung premeditated, kung hindi premeditated yun. Ganyan mag-props. Di ba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Pinakita niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat. Di ba? Kaya wag ka na dito. Gumawa ka na lang ng mga baduy mo na love song. At pinapakita niya yung t-shirt ngayong gabi ako yung champion. Ganyan mag-props. Dapat galing sa iba. Sila pa nagbigay armas para lang paslangin kita. Finishing. Galing sa liga na debate, tas panay ka policy. Wala kang linya tumatako kahit na maparody. Kay Jason X, pugot na to, magagawa kang casualty. At tamang flat earth theory, kasi sa mundong to wala kang gravity. Di ba? The callback line from start ng round niya, yung flat earth theory, tas lilipat ng topic, tapos like yung end ng round, ibabalik yung i-callback yung first punchline ng round. Yo! Nag-freestyle pa siya gamit yung mga props dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Ulol! Pakyo! Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nertong-nerto. Ayan o. Hoy! Tangina mong naka-champion na t-shirt, gago ka, wag kang pabiga. Yan salamin na suot mo. Nakita ko yan kanina, suot niya yan kanina. Bobo! Pakyo! Tangina, ina-expect ko mag-freestyle din pabalik eh. Inaaway yung fans ang putang. Bobo! Tangina mo, wag kang pabida. Putang ina, no? Pero sa bagay, the friend of my enemy is my enemy, di ba? Umihiyaw sila kay Saint Ice eh. Takina nyo kung ganun. Kanina, suot niya yan kanina. Bobo! Pakyo! Tingnan mo ha. Huli ka. Okay, huli. Tingnan mo ha. Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul. Oh, alam nyo bang wrestling din yung hobby niya? At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan. O di ba pangalan niya pang dipshit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Oo, yung freestyle na may topic, na-dissect ko dyan yung gimmick. Ano man piliin dyan ni Arik, may naka-ready yung pansingit.
So kung naging topic niya si Kuya Keds, ano yung atake mong panghirit? Na para kang si Kuya Keds kasi yung imahe mo nag-vivid? Sa stage, lahat ng pwede niyong makita, nakapaghanda na yan si Iho. Pinapalabas na lang na freestyle para mas lalong impresibo. Kaya nung sinitato na ni Saki, o di ba bigla ang nagpabibo. Sa turntable siya lumapit na siyang palaging nandito. Pati yung bottle water kay Jonas, palaging meron yan dito. Diba? Ulol, sa pag-i-scripted mo na freestyle, kala mo yung movement mo wise. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Oo, yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan guys. Kaya si Dulington yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Dinilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ang mas tragic. Iba yung trip ko tol pag grab bag, kasi bangkay niya lang yung topic. Doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya ribat, talagang nabadibag tuboy. Kaso may pre-med pang ulan. Kaso may pre-med pang ulan na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Porque nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ang final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. O, yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss, para mga tao dyan alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko maganda. Yahoo! Signal, go signal, report. Wala! Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos! Kasi tangin ang ulan yan. Sana tumigil na pagdalaw. Kasi dahil sa ulan yan, may mga politikong nagdakaw. Kaya ako nga pinapatay itong Fuck you mga politikong magdanakaw! Fuck you! All of you! Die! paulan kasi sino bang may ayaw? Di ba lahat kayo gusto mamataang bumalik yung haring araw? Kaya... Eto naman kay Surhenyo, positive na line about kay Pex. Gustong bumalik yung haring araw. Ina kasi, marami pa sanang magagandang laban na mabibigay si Apex. Ako yun yung nakikita ko parang hindi pa pwedeng magtapos ang rap battle career ni Apex sa Sinyo versus Apex na battle. Parang naisip ko meron pa sana siyang mga magagandang laban pa. Ang kaso, wala na Alright, galit si Anik, baby. Kung ikaw yung Stormmaker, pinagpala ka before, pues dala ko'y Stormbreaker, ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit acts of God. Wasak pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Kaya makikita na sa clip sa mga reels at my day na nagapisa sa legit at na-defeat sa fireway. Kasi ngayon ay tag-init and this is not a nice day. Second side 15. Surya versus St. Ice. Bagay sa beses para sa kanilang pareho. Ang bata ng urado, 3-2. Pero yun yung mga laban na patalo tayo lahat. Pero ang bata ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Surhenyo. Hindi ko
kasi napanood ng live to eh. Pero ang galing nila parehas, ang galing nila, alam mo yun. Pero parang akala ko lamang si Saint Ice. Pero ang galing din kasi ni Sur, tapos pangalawa pa siya, kaya parang siguro nakaka-counter niya yung mga binabato ni Saint Ice. Pero akala ko Saint Ice yun. Pero yun nga, kagaya ng sabi ni Arik, yan yung mga laban na panalo lahat. Kaya mahirap, ayun, alam mo yun, art yan eh. Hindi naman yan masasabi mong parang basketball or alam mo yun, may puntos-puntos. Hindi siya ganun eh. Parang kung anong panlasa ng judge, kung anong naramdaman nila at that moment, yun na yun. Hindi mo siya pwedeng like initpick pa. Pero kala ko Saint Ice. Pero congrats kay Sur. Ang lakas ng pinakita niya. Ang ganda nung, kumbaga, bungad niya sa third round. Yung pinagmumura niya yung mga nag-participate sa freestyle ni Saint Ice. Parang ang gandang pang-cancel nun sa mga freestyle ni Saint Ice. Or hindi man pang-cancel totally. Para siyang pang-agaw ng momentum. Para hindi na sila masyadong mag-dwell sa round ni Saint Ice at makuha niya na kagad yung atensyon. Parang ganun ko siya nakita eh. Anyways, ang galing nila parehas, ang lakas. At na-excite ako makapagbigay ulit ng mga gantong laban. Anyways, hanggang dito na lang. Shoutout Crown Manila, Floodway Hustlers, Baby Jack Apparel, at sa lahat ng mga subscriber ko na sumusuporta pa rin sa akin. Palagi niyong tatandaan, I love you all.